Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ng isang lalaki na nagngangalang Mike Fallen. Hindi siya isang ordinaryong lalaki dahil isa siyang hitman, ngunit meron siyang gimmick para gawing parang aksidente ang kanyang mga pagpatay. Isang gabi, isang lasing na lalaki ang umuwi sa kanyang apartment. Hindi alam ng lasing na lalaki na si Mike ay naghihintay para sa kanya doon, at hindi ito para sa isang magiliw na pakikipag-usap. Sinubukan ng lasing na lalaki na buksan ang mga ilaw, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang makintab na relo sa isang shelf na may dim na lampara. Sa pag-aakalang makukuha niya ang relong yun, kinuha ng lalaki ang isang upuan, at si Mike, na nagtatago sa dilim, ay naglabas ng lubid at sinakal ang lalaki gamit ito. Nakumpleto ni Mike ang trabaho at pinamukha ito na parang pinatay ng lalaki ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbibigti. Matapos gawin ang kanyang maliit na stunt, nagpa siya si Mike na pumunta sa isang nightclub. Pagkarating doon, sinuhulan niya ang mga bouncer para makapasok sa loob at gumawa ng isang gulo. Nang nakapasok na siya, sinadya ni Mike na makipag-away sa isang malaking kalbong lalaki. Madaling na-handle ni Mike ang higanteng mamang ito, ngunit pagkatapos ay tumulong na rin ang kanyang mga kaibigan at ito ay isang recipe para sa isang suntukan. Isang wild na rambulan ang naganap tulad ng gustong mangyari ni Mike, at syempre, si Mike ang nangibabaw sa laban at pinabagsak silang lahat. Tinatawag niya ang buong bagay na ito bilang kanyang paraan para alisin ang kanyang pagod pagkatapos ng trabaho, tulad ng isang post-murder stress reliever. Nang nakontento na si Mike, nagtungo siya sa isang pub na tinatawag na Oasis. Gayunpaman, hindi ito pangkaraniwang pub dahil ito ay isang secret clubhouse para sa mga assassin, at si Mike ay miyembro ng crew. Bukod kay Mike, meron ding crew ng mga regular sa Oasis. Nariyan si Carnage Cliff, isang assassin na kilala sa pagiging sobrang walang awa, na tinataga ang mga tao gamit ang axe. Pagkatapos ay si Pete, isang lalaki na magaling pagdating sa panglalason sa mga tao. Nandyan din sina Mick at Mac, dalawang military veteran na marunong sa taekwondo at mga kemikal. Sunod ay si Jane, tinatawag nila siyang The Reaper dahil magaling siya sa paggamit ng katana. At ang panghuli ay si Fred, na gumagawa at nagbebenta ng ilang hindi kinaugaliang mga armas. Ang boss ng Oasis ay si Big Ray, isang retiradong assassin, at nariyan din ang lalaking nagngangalang Milton, na nagsisilbing middleman upang makipag-usap sa mga kliyente, at malaman kung anong uri ng pagpatay ang dapat gawin ng mga assassin. Ang share ni Milton ay 15% sa kahit anong kitain ng mga assassin. Ngayon, katatapos lang ni Mike ng trabaho at nakuha na niya ang kanyang pera. Nilapitan siya ni Milton para sa bagong gig, kung saan kailangan niyang dispatchahin ang isang lalaki na nagngangalang Archie Rod. Lumalabas na gusto ng mga kliyente na magmukha itong isang aksidente at ito ang specialty ni Mike, kaya naman ang walang sinasayang na oras, agad na kinuha ni Mike ang trabaho. Kinabukasan, nasa rooftop si Mike, may hawak na sniper, at naghihintay sa kanyang target. Nahanap niya ang perpektong lugar, at hindi nagtagal, nakita na niya ang lalaki sa di kalayuan. Habang dumadaan ang sasakyan, binaril ni Mike ang mga gulong gamit ang isang espesyal na bala. Nawalan ng kontrol ang driver at ito ang naging sanhi ng pagbangga ng sasakyan. Sa huli, nakumpleto ni Mike ang trabaho at mukhang isang regular na aksidente lang ang lahat. Pagkatapos nito, bumalik si Mike sa bahay upang alisin ang post-murder stress, ngunit may kakaibang nangyari. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang ex na si Beth Carpenter, at ang lahat ng mga magagandang alaala na meron sila. Iniwan siya nito, at pinagpalit si Mike sa isang lesbian at magaling gumamit ng daliri na si Charlie Adams, ngunit sa ilang kadahilanan, bumabalik ang mga alaala ni Beth. Nang hindi inaasahan, si Mike ay nakatanggap ng tawag mula kay Milton. Sinabi ni Milton na kailangan niyang kunin ang kanyang bayad sa isang eskinita sa ganap na 9:00 ngayong gabi. Nang makarating si Mike sa lugar, wala siyang nakitang palatandaan ni Milton, ngunit sa halip, sinubukan siyang patayin ng isang baguhang assassin sa pamamagitan ng pagpapaulan sa kanya ng bala. Nang maubusan ng bala ang lalaki at sinubukang tumakas, hinarangan siya ni Mike at pinatay siya. Hindi nagtagal, nakatanggap si Mike ng mensahe mula kay Charlie na merong isang mabigat na balita at sinabing patay na ang kanyang ex na si Beth. Kinabukasan, nagtungo si Mike sa libing ni Beth ngunit maaari lamang siyang tumingin mula sa malayo. Pagkaalis ng lahat, pumunta siya sa kanyang libingan at nag-iwan ng ilang bulaklak sa tabi ng lapida. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya si Charlie at ibinunyag sa kanya ang totoo sa kung ano talaga ang nangyari. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa robbery na humantong sa pagkamatay ni Beth at kanyang dinadalang sanggol na nabunyag na si Mike ang ama.
Nang makabalik sa bahay, binuksan ni Mike ang telebisyon at nakita ang report tungkol sa suspect sa murder ni Beth. Lumalabas na na-overdose ang lalaki at namatay, ngunit hindi dito naniniwala si Mike dahil si Beth ay mahilig sa mga environmental stuff at nakikipaglaban sa mga kumpanyang sumisira sa kapaligiran. Dahil dito, nagpa siya si Mike na halongkatin ang tungkol sa pagpatay kay Beth. Nakakuha siya ng police report at agad na nagtungo sa pinangyarihan ng krimen. Doon, sinubukan niyang pagsamasamahin ang lahat ng mga nangyari gamit ang mga impormasyon sa report, ngunit may nakita siyang kakaiba sa sedative na natagpuan nila sa katawan ni Beth. Ito ang uri ng sedative na ibinibigay nila sa mga taong natatakot lumipad, ngunit nakatitiyak si Mike na si Beth ay hindi natatakot na sumakay sa eroplano. Dito na-realize ni Mike na ang pagkamatay ni Beth ay hindi lang basta-basta, ngunit ito ay gawa ng isang profesional na hitman. Napagtanto ni Mike na gawa ito ni Mick at Mac dahil eksperto sila sa paggawa ng mga pagpatay na mukhang random na krimen sa kalye. Nang walang sinasayang na oras, agad na nagtungo si Mike sa kung saan ginagawa ni Mick at Mac ang kanilang taekwondo practice. Inakusahan niya ang dalawa na nasa likod ng pagkamatay ni Beth, ngunit sinubukan nilang itanggi ang mga akusasyon. Dito ipinahayag ni Mike ang tungkol sa pagiging buntis ni Beth at ipinaliwanag na hindi siya iinom ng sedative na yun kung mailalagay nito sa panganib ang sanggol. Sa huli, umamin na din sina Mick at Mac. Pinaalam ng dalawa na pinatay nila si Beth ngunit ito ay trabaho lamang, walang halong personal vendetta. Ni hindi nga nila alam kung sino ang taong gustong magpapatay sa kanya. Kahit alam ni Mike na trabaho lang nila ito, hindi pa rin siya nakapagpigil at nauwi sa pakikipaglaban sa mga dati niyang kaibigan. Pagkatapos ng ilang pamimilit, nabanggit nila na maaaring alam ni Milton kung sino ang nasa likod nito, kaya nagmamadaling bumalik si Mike sa Oasis at nakipag-usap kay Big Ray. Sinubukan ni Ray na paalalahanan si Mike na huwag siyang magpadala sa kanyang emosyon at sinabing ginawa lang ni Mick at Mac ang kanilang trabaho. Gayunpaman, desidido pa rin si Mike na maghiganti. Ang galit na si Ray ay bumunot sa kanya ng baril at sinabihan siyang umalis. Umalis naman si Mike ngunit determinado siyang ipaghiganti ang babaeng mahal pa rin niya. Ang lahat ng kaguluhang ito kasama si Big Ray ay nagpaalala kay Mike noong unang nag-cross ang kanilang landas. Si Mike ay 15 taong gulang pa lamang, nagtatrabaho bilang isang newsboy at laging inaapi ng mga siga sa kanto. Isang araw, habang nagtatago sa mga bully, nakita niya ang isang misteryosong lalaki na naglalakad palayo sa isang sumabog na bahay. Umasta si Mike na parang isang detective at inirecord ang lahat ng tungkol sa misteryosong lalaki na nabunyag na si Big Ray at nag-espiya sa kanya ng ilang linggo. Sa huli, ipinakita ni Mike ang lahat ng ebidensya kay Ray at ito ang una nilang pagkikita. Nagkaroon si Mike ng matapang na ideya at gamitin ang ebidensya upang i-blackmail si Big Ray kung saan gusto niyang turuan siya ni Ray ng tungkol sa assassin trade. Noong una, malapit na sanang idispatcha ni Ray si Mike, ngunit may isang bagay sa determinasyon at katalinuhan ni Mike ang nagpabago sa kanyang isip. Sa huli, pumayag din si Ray na turuan si Mike kung paano maging hitman. Sa patnubay ni Ray, nakuha ni Mike ang kanyang unang trabaho, kung saan target niya ang pinuno ng mga thug na palaging nangbubuli sa kanya. Itinakda ni Ray ang sneaky plan kung saan si Mike ay maglalagay ng pera sa antena sa balcony ng kanyang apartment. Nang pumunta ang thug para kunin ang pera, itinulak siya ni Mike mula sa loob ng kanyang bahay at nalaglag ang lalaki sa kanyang kamatayan. May ilang ebidensya si Ray para ipinito kay Mike at binalaan si Mike na huwag siyang tatraydorin. Si Ray ay hindi lamang nagtuturo kay Mike ng mga paraan para maging isang matagumpay na hitman, ngunit nariyan din siya na parang isang ama para sa kanya. Naglatag siya ng 3 golden rule para sa mga assassin. Ito ang manatiling cool, huwag magpadala sa emosyon, at huwag kailanman magpapahuli. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan nakipag-usap si Mike kay Charlie at ibinunyag sa karibal ang kanyang nalalaman. Sa palagay niya, ang pagiging aktivista ni Beth ay maaaring gumalit sa ilang makapangyarihang tao, at ito ang dahilan kung bakit gusto nila siyang mawala. Gayunpaman, hindi masyadong naniniwala si Charlie sa mga sinasabi ni Mike, lalo na nang magsimula siyang magsalita tungkol sa ilang professional hitman na pumatay kay Beth. Bago pa maka-score si Mike kay Charlie, biglang pumasok si Cliff at iwinasiwas ang kanyang sandata sa kanila. Walang ibang choice si Mike kundi kalabanin ang pinakawalang awa niyang partner, at nauwi ito sa aksidenteng pagpatay kay Cliff gamit ang kanyang sariling sandata. Pagkatapos ay pinilit ni Mike si Charlie na sabihin ang nalalaman niya tungkol sa kamakailang pagpatay kay Beth. Sa huli,
Ibinunyag din ni Charlie ang tungkol sa away ni Beth at ng Pancot Petroleum, isang kumpanya ng langis na sinusubukang mag-drill sa North Sea. Inutos ni Mike kay Charlie na maghukay pa ng impormasyon sa kumpanya ng langis, habang siya naman ay hahantingin si Milton. Nang malaman niya kung saan nagtatago si Milton, wala nang pakialam si Mike sa mga patakaran ng Oasis. Pinilit niyang magsalita si Milton gamit ang ilang malupit na pamamaraan. Lumalabas na ang tao sa likod ng pagpatay kay Beth ay si Leonard Kent. Nang malaman ito, agad na tinawagan ni Mike si Charlie at nag-set up ng isang meeting. Samantala sa Oasis, si Big Ray at ang gang ay nagtipon para pag-usapan ang tungkol kay Mike. Sa palagay nila ay sumobra na siya lalo na sa pagkamatay ni Cliff, at nagpasya sila na kailangan na nilang patigilin siya kahit papaano. Matapos magkita, pinaalam ni Charlie kay Mike ang lahat ng kanyang nalaman, kung saan sinabi niya na si Beth ay nakakuha ng ilang maruruming impormasyon tungkol sa Pancot Petroleum. Nakumpirma ni Mike na si Leonard Kent, isang lalaking nagtatrabaho doon, ang nasa likod ng pagpatay kay Beth. Sa sobrang galit, dumiretso si Mike sa opisina ni Kent at sinimulang bugbugin ang lalaki. Nagbanta si Mike na ihahagis siya sa bintana maliban na lang kung sasabihin ni Kent ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pagpatay kay Beth. Sa takot para sa kanyang buhay, inilabas na ni Kent ang buong kwento. Ibinigay niya ang isang recording kasama ang isang lalaki na inutusan siyang idispatcha ang aktivistang si Beth. Sa sandaling yun, biglang dumating sina Mick at Mac at nagpaulan ng bala sa kanila. Tinamaan si Kent sa crossfire na agad na ikinamatay ng lalaki. Sina Mike, Mick at Mac ay nauwi sa isang hindi magandang rambulan. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nabaril ni Mick si Mac at ito ang naging katapusan niya. Sa huli, nagawang talunin ni Mike si Mick gamit ang fire extinguisher. Habang sinusubukan niyang makalayo sa lugar, biglang nagpakita si Pete sa labas ng gusali, ngunit masyadong mabilis si Mike at pinatay si Pete gamit ang sarili niyang lason. Pagkatapos ay nakaharap niya naman si Fred, ngunit mabilis niyang napatumba ang lalaki at kinuha ang kanyang homemade bandage. Kalaunan, papunta si Mike sa lugar ng Big Boss, si Zim, ang oil tycoon at superior ni Kent. Pagdating ni Mike sa lugar ni Zim, nandoon na si Jane the Reaper, na parang naghihintay na siya para sa kanya. Nagkaroon ang dalawa ng isang malupit na laban, hanggang makuha ni Mike ang kalamangan at pinatay si Jane gamit ang sarili niyang katana. Ngayong hawak na ang katana ni Jane, dahan-dahang lumapit si Mike kay Zim. Sinubukan ng lalaki na gumawa ng deal, at inalok si Mike ng malaking halaga kapalit ng hindi pagpatay sa kanya, ngunit hindi interesado si Mike sa pera at mabilis na pinugutan ng ulo si Zim. Matapos makuha ang hustisya para kay Beth, dumaan si Mike sa Oasis para makipag-usap kay Big Ray. Isiniwalat ni Mike na itinumba na niya ang iba pang mga assassin dahil sinubukan nilang patayin siya. Pagkatapos ay nagpatuloy si Mike sa pag-play ng tape na nakuha niya mula kay Kent. Ibinunyag nito ang lahat ng tungkol kay Milton, na inilahad kung paano siya nag-hire ng ilang baguhang hitman para patayin si Mike at ibang miyembro ng crew. Labis itong ikinagalit ni Big Ray at binugbog si Milton, na kalaunan ay umamin sa kanyang kasalanan at sinisi ang lahat sa pagkasakim niya sa pera. Si Mike, na tila naawa, ay iniabot kay Milton ang isa sa mga may lasong band-aid ni Fred. Ginamit naman ito ni Milton ngunit hindi siya nito nailigtas, at kalaunan ay dahan-dahan na siyang namatay. Mas lalo pang nagalit si Big Ray at nagbantang papatayin si Mike, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya ito kayang gawin dahil parang tunay na anak na ang turing ni Ray para kay Mike. Sa huli, binigyan ni Big Ray si Mike ng head start at binalaan siyang huwag nang bumalik sa Oasis. Ngayon, meron ng bagong misyon si Mike, ang maging vigilante sa lungsod at protektahan ang lugar, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.